Mga kabayan, kakabsat kasangkayan, tinatayang nasa 8.47 million ang rehistradong motorsiklo dito sa Pilipinas sa pagitan ng Enero at Setyembre taong 2023. Ang bilang na ito ay binubuo ng motorcycle, tricycle at non-conventional motorcycle. Ang motorsiklo ay nagsimulang maging pangunahing sasakyan ng mga Pilipino noong 1990, lalo na sa mga probinsya. Dahil sa abot kayang halaga, matipid sa gasolina, at higit sa lahat, madaling gamitin, lalo na sa masisikip na mga kalsada. Ito ang naging dahilan kung bakit mabilis na lumobo ang bilang ng mga motorsiklo. Kung noong kabataan ko, kung may motorsiklo ka, ay ituturing na kayong may kayang pamilya. Hindi katulad ngayon na pangkaraniwan na lamang na magmay-ari ng motorsiklo. Alam niyo ba mga kabayan, kakabsat kasangkayan, na kung sino ang kauna-unahang nakaimbento ng motorsiklo? Ito ay mula sa isang simpleng bisikleta na pinapatakbo ng pagpidal at ginawa nitong mas komportable at nilagyan nila ito ng makina o motor. Ang unang motorsiklo na pinangalanan nilang Daimler Reitwagen. Ang mga taong nasa likod ng imbensyong ito na pinapakinabangan natin ngayon ay sina Gottlieb Daimler at Wilhelm Maybach. Noong 1885 sa Bad Cannstatt, Germany. At dito nakilala ang motorsiklo. Alam niyo ba na ang bansang Japan na siyang pangunahing gumagawa ng motorsiklo sa ngayon ay nag-import ng kauna-unahang motorsiklo na hindi ginawa doon? Noong 1896 sa Hildebrand and Wolfmuller na siyang maaaring naging inspirasyon nila upang gumawa ng sarili nilang motorsiklo na mas maganda at mas mura. Sana ay ganyan ang gayahin nating mga Pilipino na wag na magkasya na lamang na bumili, pagkus ay lumikha tayo ng sariling atin. Tingnan mo ang bansang Japan. Hindi naman sila ang nakaimbento ng motorsiklo, pero sila ang pangunahin sa produksyon ng motorsiklo sa ngayon. Hindi madaling kunin ang tiwala ng mga tao o consumer. Ito'y bumibilang ng panahon. Natatandaan ko paano ako'y bata pa. Sabi ng aking lola tungkol sa mga gawang Hapon na gawa ngayon, sira bukas. Ganun talaga sa parte ng negosyo na hindi mo pwedeng isabay ang presyo ng iyong mga produkto sa mga nangunguna at kilala ng pangalan ng kumpanya. Kailangan mong ibaba ang presyo ng iyong mga produkto sa abot kayang halaga ng masa. Kaya't naisasakripisyo ang kalidad ng produkto upang makipagkompetensya sa merkado. Pero sa una lang yan. Pag nasanay na sa'yo, ay doon nila unti-unting itataas ang kalidad ng kanilang produkto at presyo. Katulad ngayon, sabi natin sa Made in China, madaling masira, pero darating ang panahon na mawawala na ang kasabihang yan. Alam niyo ba na hindi Honda, Yamaha, Suzuki at Kawasaki ang unang gumawa ng motorsiklo sa Japan?
Ang unang gumawa ng kauna-unahang motorsiklo sa Japan ay ang Shimadzu Nihon Motorcycle Company o NMC noong 1908 at nagbenta sa merkado noong 1909. Ang mga karanasang iyan ang naging pamantayan ng inyong abang lingkod na si Juan Masipag na hindi tinatamad. Bilang isang vlogger at content creator upang magpatuloy sa social media na darating din sa tamang panahon at araw ang ating munting channel ay unti-unting makikilala at magiging bukang bibig na madla. Para sa kaalaman ng lahat, sa kasalukuyang ating panahon, ang mga pangunahing mga gumagawa ng maramihang motorsiklo na ibinebenta sa merkado ay nagsimulang mamayagpag ay ang Honda na gumawa ng motorsiklo noong 1946 na sinundan naman ng Suzuki noong 1952 na may 6 na taong pagitan. At ang pangatlo ay ang Kawasaki na gumawa ng motorsiklo noong 1954. At ang panghuli ay ang Yamaha noong 1955. At ang pinakaluma o vintage na motorsiklo sa Japan na hanggang sa ngayon ay nandun pa ay ang Miguro na ginawa noong 1924. Kung ating pakiisipin, bakit nangyari iyon na ang Japan ay hindi naman ang inventor ng motorsiklo na siya ngayong pangunahin sa produksyon ng sasakyan na may 2 gulong na ito? Yan ay dahil sa kanilang talino at kakayahan upang umunlad sa larangan ng hanap buhay. Ikaw kabayan, kakabsat, kasangkayan, ikaw ba'y mananatili na lamang bilang isang trabador? Wala ka bang plano na gayahin ang Japan at China upang umunlad din ang ating kabuhayan? Please leave a comment in our comment section. Sana po ay may natutunan na naman po kayo na kahit na munting karunungan mula sa inyong abalungkod na si Juan Masipag na hindi tinatamad. Ngayon po ay hinihiling ko po sa inyo na mag-subscribe, pindutin ang notification bell, mag-like, mag-comment, at i-share. Upang maging updated po kayo para sa susunod ko pang i-upload na mga video na kapaki-pakinabang, nakalilibang, at kapupulutan ng mumunting kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli! Bye-bye!